tingnan nyo ang tripping ng Bangag Administration mga kababayan, oh. Parang may giyera na po sa Davao City mga kababayan dahil etong Special Action Force na pinadala nila sa Davao City mga kababayan na batalyon-batalyon ay nag-show of force po dito sa Davao City na one of the pinaka-safe na syudad sa buong mundo na wala pong nanggugulo mga kababayan maliban lamang sa mga pwersa mismo ng gobyerno. Dahil sa kanilang obsesyon mga kababayan na mahuli si Kibuloy na nag-iisa lang naman, ay hindi na po nila pinaalis mga kababayan ang pinadala nilang Special Action Force. Ang sabi, batalyon-batalyon, at ngayon mga kababayan ay nagja-jogging pa sa harap mismo ng katedral ni Kibuloy. Kung yung tutuusin, si Kibuloy lang naman ang hihabulin nyo Tapos ang aabala pa sila mga kababayan sa buong syudad ng Davao City. Na pati ang mga tao doon ay naiistorbo na po mga kababayan dahil sa matinding traffic na ginagawa nila. Sa tila baga mayroong martial law na. Mayroong mga baril talaga mga kababayan nagla-jogging-jogging doon sa mga lansangan sa Davao City para hulihin lang si Kibuloy. Oh, Diyos mio, na para bagang sinunog mo ang buong bahay mga kababayan para mapatay mo lang ang isang gagamba dahil takot ka sa gagamba. Yan po ang ginagawa nila ngayon sa Davao City mga kababayan. Kaya ano ba naman ito nangyayari dito sa ating gobyerno? Gobyernong Bangag lang ang gumagawa nito mga kababayan. At to think wala pa pong martial law. Paano kung magma-martial law na? Tama ba yan? Tama ba yan? Ilang buwan na silang ganyan. Hindi pa rin mahuli si Kibuloy. Hoy mga bobo, kung gusto niyo talaga hulihin si Kibuloy, hanapin nyo. Baka na sa ibang lugar. Sino ba naman ang magtatago dito sa Davao City kung dito ang mga nakabantay kay Kibuloy, di ba? Panoorin po natin ito, sinabi ni Bato mga kababayan. Yun nga, Admar, ang pinagtataka ko, kung bakit ganun na lang sila makafocus, no? Itong gobyerno na ito. Bakit ganun na sila makafocus ng resources nila patungo doon sa against Pangulong Duterte at sa kanya. Tapos lansangan na kababayan na may dumadaan mga sasakyan. Nagta-traffic na dahil dito sa show of force ng Special Action Force. Hindi po yan taga Davao City Pinadala yan pa galing sa ibang lugar para manghasik dyan. Dahil gustong hulihin si Kibuloy. Mga kaalyado. Sa utos ni Marbil, pinajogging mga kababayan sa lansangan sa Davao City. Na mapin down si Pangulong Duterte. Kinalimutan na yung mga basic na pangangailangan ng... Sino kalaban nyo? Madaling araw yan taong bayan. Kagaya nangyari ngayon sa Davao. Interquest na maaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Halos lahat na ng tao ng Davao kinakalaban na nila. Lahat ng mga mga kababayan, mga taga-Davaoenyo, asar na dito dahil nanggugulo Naka-face mask pa mga kababayan, ayaw mapakita ng mukha. Walang mga nameplate Malay ba natin kung talagang SAP yan o baka mga goons lang yan? Dahil walang identification Naharas na nila at kanila nang ina-antagonize. Mali po na approach yan. Maling-mali na approach yan. Hinahanap mo isang tao, 4 na tao na may warrant of arrest. Kung talagang mga pulis yan dahil walang mga nameplate yun nga, duty niyo yan, nahanapin yan. But in doing so, you need not antagonize the whole community of Davao City. Bakit hindi kayo pumunta doon sa may mga Abu Sayyaf? May mga rebelde. Diyan talaga sa Davao City, mga kababayan, na safe. Baliktad kung mag-isip. Si Kibuloy lang ang kalaban Bakit si Kibuloy lang ang kalaban? Parang hinaharas na niyo palagi, nagsushow of force na lang kayo palagi. That's a waste of resources. Tinatakpan ang mga plate number. Malay ba natin kung talagang legit yan na nasasakyan ng mga pulis? That's a waste of resources actually. You intimidate your own people, gano'n na pala. Kasi sinusunog ang buong bahay mga kababayan para mapatay lang ang gagaba. Hindi nyo makita yung hinahanap ninyo na may warrant of arrest. I-intimidate na nyo ang kalahatan ng mga tao. That's unfair. That's injustice. That's unjust sa mga tao. Ini-stop talaga ang traffic mga kababayan para sa kanilang pag-jogging-jogging dyan with all the baril. Maganda yan. So, yung nga, ang kipagtataka ko, bakit they are dead serious on focusing on how to bring down Duterte and his allies. Gano'n lang. Sige na, hindi naman natin... Gawain pa ba yan ng matinong utak mga kababayan? Kayo na ang humusga. Kawawa itong mga, if ever mga pulis talaga yan, o mga staff. Malay ba natin dahil walang mga nameplate baka mga goons lang yan.
Ayaw nila mag-identify sa kanilang mga sarili eh. Takot sila mga kababayan. Hinaharangan, no? Kung mandato talaga nila, talaga nila na-implement yung warrant of arrest. Kasi may court order yan. Sige lang, implement nyo po in doing so, please. Ang hihina nyo pala eh. Hindi nyo mahuli-huli isang tao? Ilang buwan na kayo dyan? Ilang batalyon pa? Do not antagonize the Dabawenyo people. Buhol-buhol ang hindi po traffic maganda na. yung ginagawa na gano'n. Tuting mga kababayan, malapit niya sa airport ha. Kawawa yung may flight talaga mga kababayan dahil natenga dahil ang sa mga kababayan nag-jogging-jogging pa. Aras, kanina pong Hindi mahuli si Kibuloy. madaling araw, daan-daan yata itong mga pulis na sabay-sabay nag-jogging. Naka-full battle gear, nag-jogging, naka-formation pa sila. Lousy. And minsan nakakakos na rin ng traffic. Ito po yung nangyari sa tapat na naman ng KOJC Central Headquarters, dyan po sa lungsod po ng Anong purpose niyan mga kababayan, Davao, pinagja-jogging yung mga pulis na naka-full battle gear. Pag sinabi yung full battle gear, mula ulo hanggang paa yung ginagamit talaga sa mga operation, kompleto sila. Admar, hindi man natin sila mapigilan, no? Because that road is a public road. Pwedeng gagamitin niya kahit sinong gustong gumamit dyan. Pero alam hindi mapigilan dahil utos ng mga bangag mga kababayan. Sila ang batas ngayon. naman natin kung anong init. Pero kung tutuusin public nga yan. Tapos ang ginagawa ng aabala. Inner purpose ng ginagawa. Kung gusto nilang mag-jogging, doon sila sa sa oval. Kung gusto sila, doon sa kingdom ni Kibuloy, di ba? Ang laki doon. World's biggest arena. Doon kayo mag-jogging, mag-ask kayo ng permission. Nila. But then legally, we cannot question them Diyan about... talaga sa major road talaga yan mga kababayan. Malapit sa airport. Major road po yan. Dahil kahit na ilang batalyon yung padyagingin lang sa karsada, hindi natin sila pwedeng pigilan dahil private road yan. Hindi yan private, public yan. Hindi lang sila ang gumagamit niyan. Nagkamali si Bato dyan mga kababayan. Hindi yan private. That is public road. Hindi natin pwedeng pigilan. Pero alata naman masyado talaga kung anong purpose niyan. Pwede i-intimidate. I-intimidate kung sinong dapat na-intimidate. Sige lang, Almar. Sige lang. May araw din kayo. Sabi ni Basti, mga kababayan, may araw din ito mga ulol na to. May nothing is forever. Nothing is forever. Opo. Ma'am Lorraine, kaninang umaga po, mga 4 a.m., another threat of provocation and harassment, pinajogging ni Marbil at ni General Torre. Si Liwata na naman. Ang mga isang batalyon, halos ito ng mga pulis na naka-full battle gear sa harap mismo ng Davao Cathedral. Ginawa niyang mga payaso. Saan ka nakakita na... Kawawa, no? Eto mga pulis, mga kababayan, kawawa. Ginawang uto-uto ng bangag na mga taong ito. Katedral ito ng pinakasentrong Katedral ng Kingdom of Jesus Christ. punong pananampalataya ng Kingdom of Jesus Christ. Pinaarmasan ang mga pulis, full battle gear na parang lulusob sa kampo ng mga terorista at nag-jogging na full battle gear habang nagkakaroon ng prayer and worship session ang mga mananampalataya. Papayag kayo, PNP, o gaganyanin kayo? Sinong may matinong utak mga kababayan ang maja-justify ang ganitong klaseng gawain? Para mag-intimidate? Papayag kayo, PNP. Ginagamit na kayo ng mga kabangagan nito. At mga manggagawa sa full-time church work ng Kawawa po ang ating mga men in uniform mga kababayan. Binababoy ng mga bangag ang utak. Kingdom of Jesus Christ. Kanina lang ito, Ma'am Malu, and this is just among the series, Ma'am Lorraine, mga kababayan, of provocative actions na ginagawa ng pulis. At sa gitna ng highway nila ito ginawa 4 a.m. in the morning towards... Sa Davao City pa na, safest city in the Philippines. Isa lang ang kanilang purpose mga kababayan, hulihin si Kibuloy. Hindi mahuli-huli. Inutil pala kayo Hindi nyo mahuli ang isa lang tao. 5 a.m. habang nagkakaroon ng worship and prayer session. Ma'am. Alam mo ka, Eric, siguro ang appeal na lang natin dun sa mga... Patikim pa lang po yan mga kababayan sa Davao City Paano na lang kung magmamartial law na talaga? Wala na. Lahat ng kumontra, giba. Pulis, yung mga yan. Alam nyo what is a legal order? Alam nyo what is a lawful order? Sa tingin ko, kayo na rin mismo, kayo ba susunod sa ganyang ginagawa sa inyo?
Wala silang choice mga kababayan Yan ang mahirap dahil ang nag-utos sa kanila ay kanilang superior. Kaya nga ang parati kong sinabi, kung mali ang utos, stand down. Correct. Huwag niyong sundin. Hindi man ganun kadali. Hindi rin ganun kadali, Pero dapat talaga etong mga legal minds natin, etong may alam sa batas, sila ang dapat mag-question dyan. Kung ano ang legality sa mga pinagagawang harassment na ito ng bangag na opisyalis ng gobyerno mga kababayan. Kasi kung kakasuhan kayo, ang estado ay dapat nasa inyo kasi binigyan kayo ng lisensya to bear arms pero hindi para mang-api ng iba. So ito, you really have to stand down. May isa pa ako nananakot mga kababayan, parang nagte-terrorize nakitang na. ganyan, nakita ng mga kabataan, naglalakad sila, may dalang, wala ho tayong martial law dyan. Unless, talagang sinusubukan ng Pangulo na subukan nga natin maglagay tayo ng martial law dyan sa... Testing siguro yan sa Davao City dahil nandyan ang pinakamatapang na nila kalaban. Kung kaya nila sa Davao City, kaya nila kahit saan. Davao City. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa tripping ng mga bangag sa Davao City? Post your comments below.